let's talk about Boying Remulla. Okay, so nag-release ng issue si Boying Remulla at pinasinungalingan niya yung ating revelasyon sa inyo na siya ay inaratay. Alright? So, binalita ng PTV, not NTV, no? Okay, UNTV pala. UNTV na si Remulla ay mukhang gigil na gigil at mukhang nasa ilalim ng bangin. Pinarinig yung kanyang audio, no? Audio na voice pa. Okay. Ngayon, mga palangga, eto lang yan. Okay? Sabi ko nga, wala namang tayong intensyon na gumawa ng kasinungalingan dahil sa channel na ito ay hindi uso ang fake news. Ang fake news ay nasa Malacanang lang, di ba? Miss Beth Rubio, okay? So, nilabas natin yan, I think a few weeks ago, o 2 weeks na yata, na si Remulla ay inaratay sa ospital. Okay, hinamon ko nga siya na magpakita siya ng 3 seconds video na siya ay hindi naninilaw, hindi namamaga, at siya ay functioning na secretary ng DOJ. So ngayon, mga kababayan, ang eksena, gusto nilang sabihin na tayo ay nagpapakalat ng fake news. Sabi ko nga, Remulla, yung informante ko, kamag-anak mo mismo. Kamag-anak mo mismo. Bakit kasi ang hirap-hirap umamin na meron kang karamdaman? Meron naman talaga. Ang problema kasi, Remulla, eto yan. Okay? Ilang buwan ka nang hindi nagpapakita sa media. Anong ibig sabihin yan? Hindi pwede yung mag-release ka ng statement kasi sumisweldo ka sa pera ng bayan at hindi lang yun, kumukubra ka, kayo nila Lisa, magkakasabwat kayo. Ang punto de vista ng taong bayan, di ba? Pabida ka nga di ba? In the past, maya-maya, laman ka ng mainstream media, may pa-interview ka, may pa-eksena kang ganap. Okay? So, mga kababayan, gusto niya ngayong i-discredit tayong lahat. Well, ako ang nagpasimuno niyan. ng balitang yan. At hindi yan fake news. Kasi eto yan, Remulla, ha? Di ba, lawyer ka, magaling kayo, di ba? Ngayon, ito sabi niya mga palangga, basahin natin. Okay, sabi niya, if you say, ito, audio, ito, boses ito, tapos ang ginawa ng NTV, syempre, gano'n naman talaga ang mga media, magpapakita ka ng filed, mga recycled or file clips nung siya ay nakakalakad pa ng maayos-ayos. So, yun ang pinapakita ng NTV. Ngayon, mga palangga, sabi ni Remulla, ito, sabi nga dito, voice of, ito, tingnan natin, ha? Ni-screenshot ko, ayan. Voice of Remulla. Okay, basahin natin. Sabi, Remulla, pinabulaanan sa issue na na-admit siya sa ICU. Okay, gusto ko lang iklaro. Hindi ako nagsalita na si Remulla nung unang vlog ko na nasa ICU. Ang sinabi ko lang, inaratay. Okay? Very broad ang salitang inaratay. That's why I use that word. Inaratay, pwede kang nagkasakit, inaratay ka ng kadyuangan, inaratay ka ng kalibugan, inaratay ka ng kung ano man. Diba? Dapat mag-jerbog-jerbog tayo ngayon, mga palangga. Ako, magpapaputok tayo ngayon bagong taon. Pero definitely si Remulla, hindi yan makakapagpaputok. Walang energy. Okay, mga kababayan. Or voicemail recorder lang ayaw ipakita. Naku, ito sabi ni Jennifer. Okay. Sabi ni Remulla, if you say that I'm in the ICU, there was no picture that I'm in the ICU. Okay, sagutin natin yung unang line na yan. Remulla, unang-una, kung may magpapalabas ng picture na nasa ICU ka at kinuhaan ng nurse and doctor, pwede mo silang habulin because that is invasion of privacy. Okay? At lagot ang nurse at doktor, baka ipagurgur mo. Nasa iyo ang burden
of proof na magpakita ka ng proof of life. Then, sabi ni Remulla, I was never in the ICU. Nasan ka? Wala ka pala sa ICU eh. Magpakita ka ng bonggang-bonggang alindog na namumula ka o nandidilaw ka. Alright? Sabi mo, wala eh. Kalokohan yon. That's the political propaganda of some desperate people. I am not a politician. So wala akong political propaganda dahil hindi ako tatakbo, wala akong tinatakbuhan, di ba? Wala. So definitely, bagsak to lahat ng mga litanya mo. Alright? Sabi mo pa niya, mga palangga, 4 months after my heart bypass operation, I wanted to see my doctor and I saw my doctor because I felt I was not making the right progress in the recovery. So ano ibig sabihin? So coming from your statement na hindi maganda ang iyong progress, hindi tama. Wala namang masama na aminin mo na inaratay ka talaga at sabihin mo sa taong bayan. Sabi ni may nagbasa na may si Marias, yung boses niya, boses kulob. Sabi ko nga para siyang nasa tunnel, para siyang nasa ilalim ng bangin. Mga kababayan, kung minamahal, mga pinalangga ko, obvious na nagsisinungaling. Ang hinahamon lang namin sa iyo, Remulla, kung talagang gusto mo maging transparent sa taong bayan na nagpapalamon sa buong pamilya mo at sa lahat ng mga tao mo. Hindi lang nagpapalamon. Okay? Hindi lahat tayo pwedeng magkasakit. Ako nga, inaratay din ako nung 2018, I think, di ba? Kwento ko na sa inyo. Pero hindi ko kinuwento sa inyo ng right there and then na nasa hospital ako kasi ayoko nagpapaawa-awa effect. Okay? So later on, after my surgery, kasi inaratay ako, sinabi ko at anyway, wala naman akong dapat i-explain kung ako ay inaratay o hindi dahil hindi naman ako pasweldo ng bayan. Wala akong obligasyon sa taong bayan na sabihin na, ay, inaratay ako, hindi mo na ako makakapag-vlog. Di ba? Kasi hindi ako pasweldo ng bayan, so magkaiba yon. At wala namang masama kung nagkasakit ang isang tao, well, masama dahil inaratay ka. Pero ang point dito, Remulla, ha, boying, ay umamin ka sa taong bayan, eto na nga lang yung challenge namin. Magpakita ka ng proof of life. Ipakita 3 seconds lang, hindi yung naka-audio, recorded video. Oh, paano namin malaman? Baka mamaya habang nag-audio video ka, may nakatusok ang ano dito. 'Di ba? O may mga fourth ka or whatever, may mga medical ano ka diyan, attachment. Wala namang problema 'yun eh. Maging tapat ka lang. Tapos sasabihin mo, magpakita kami ng picture na nasa ICU ka. Oh. Eh di kinasukasuhan mo yung ospital at doktor, tanga. Ang mga lawyer sa Pilipinas, hindi gumagamit ang utak. Dapat naging abogado tayo palangga. Diba? Sabi ni Marga, fake ang video. And, no, it's not really fake yung video na pinakita. Sabi ni Bagong Lipunan, baka naka-oxygen sa hospital, kaya audio lang. Exactly. O, baka mamaya naka-cutter ka or something. Walang masama sa nakakaranas ng taong may sakit. Ako, may mga kamag-anak, mga kaibigan ako ngayon na nagkakasakit. Diba? Pero sa inyong mga public servant, well, you're not public servant actually. You are evil servant. Ha? Sa inyong mga evil servant, sa inyong mga mangangamkam ng pera ng bayan, na hinuhubas ninyo, sinasaid ninyo ang pera ng bayan, karapatan namin, Remulla, na makita ang iyong mukha. Kung ikaw ba talaga ay gumagalaw-galaw ang iyong mukha, responsibilidad ninyong ipaalam, okay, sa taong bayan kung kayo ay buhi pa. O, pinagtatawanan na ang pagsisinungaling. Ano? Pinangatawanan na, sabi ni Edwin Barredo, ang audio na pipiki nga ng AI. Sabi ni RJ Mansa, that's a good point, mga palangga. Ayaw pa umamin, ilang buwan ka na. Hindi ka nagpapakasata sa taong bayan. So, sumusweldo ka. Lumalamon ng buong pamilya mo, kumukolekta kayo ng limpak-limpak. Bagbag na pera sa kaba ng bayan. Pasweldo kayo ng kaba ng bayan. Tapos sasabihin mo, hindi ka inaratay. Nasa iyo ang burden,
mga palangga, na kay Ramula, magpakita ka lang. Ito, inahamon kita. Last week, inahamon kita, magpakita ka. Ngayon, bagong taon, 31, magpaputok ka ng anyway, magsalita ka lang, hello mga kababayan, ako po si Boying Remulla, DOJ Secretary, na bumabati sa inyo ng Happy New Year. Ako po ay buhay na buhay. Nakikita niyo po, hindi ako namumula-mula. Ayan, fresh na fresh. Ang aking alindog. Binabati ko pong lahat kayo, 10 ng aking pamilya, ng maligayang bagong taon. Oh, bakit wala? Ngayon, may oras ka pa. I challenge you. You have 12 hours to do that. Kapag sinagot mo na naman to ako nagpasimuno nito Rupert Magsales, transparency at accountability nasaan? Rebulla, abogado ka pa naman. Exactly, mga palangga. Yan, dumidilim na ang kalangitan dito. Wala akong nagulat, madilim na. Anyway, so, di ba sabi ni Judy Abao, Mamahal ka, di ba yung government channel, PTV, dapat sila ang magbabalita, responsibilidad na sila ang magbabalita para ma-update kung ano ang kalagayan ni Bonjing. Tama! Dapat ang government, na mga station, tama ka doon palangga. Or ang what? Even the presidential communications. Kasi hindi lang naman pang presidente, di ba, ang mga inuulat nila. Diyos ko, kung sino-sino ang mga pinopost nila dyan. Pati pag-birthday ng walang kakwenta-kwenta, pinopost ni Cheloy. Oh, ngayon nakarating sa akin, Remulla, okay, ganito na lang. Okay? Kasi alam ko lalaban ka, hanggat kaya mo, hindi ka magre-resign. If I were you, sinabi ko na nga to, mag-resign ka na. Alagaan mo ang iyong pusong itim. Para lalong mangitim. Alagaan mo ang puso mo. Diba? Alam mo kung ako sa'yo, Remulla, ngayong moment na to, pag narinig mo yung angabels ko, mag-resign ka na. Pero hindi mo gagawin yan. Kasi marami pa kayong transaksyon ni Lisa Smugs. Andyan pa ang ICC, nagmagkakasabuatan kayo na illegal, unconstitutional pinapasok ninyo para gipitin si Duterte at si Sara. Duterte tatay, Duterte anak. Okay? So yaan, kaya hindi mo babitaw-bitawan. Diba? Sinabi ko rin sa inyo regarding De Lima, bago nila pinalabas si De Lima, na-isplok na ng puting sa inyo, sa akin, din sinare ko sa inyo. So the point here is, baka naman si De Lima ang ipalit ni Kuting. Yan ang abang-abangan natin. Baka lang. Hindi ko pa na-confirm sa puting ahas yan. But I will confirm it, Baka lang, napalitan ka na. Kuting at si De Lima na maging kasabwat ni Lisa. Ay, Kuting Bonjing. So ngayon, dahil sinabi mo matanda ka na, di ba? 62 ka na, may mga nararamdaman. Ako nga, batang-bata pa, 29 lang Charing. May nararamdaman din ako. Okay? Pero ang nararamdaman ko ay ang pag-ibig sa bayan kong sinilangan. Ang nararamdaman ko ngayon ay ang puot at galit sa inyong mga kahayupan. Okay? Ikaw, mag-resign ka na dahil binababoy mo ang taong bayan. Kung totoong ikaw ay malakas at kapaki-pakinabang sa mata ni Lisa Smugs sa inyong mga anomalya, then speak up. Okay? Magsalita ka ng nakatayo, nakatindig, live. Alam mo, napakadali lang yan Ako hahamunin. Kunyari ako public servant talaga. Well, hindi katulad yung evil servant. Ang dali lang yan. Kunin mo nga yung jutang Genemis na cellphone ko. Sasabihin ko sa kapatid ko, kapatid niyang si John Vic. Oy, John Vic! Kunin mo nga yung ko, yung anak mo na nahulihan ng damo na pinalaya ninyo. Sabihin mo, oy, Bonjing Jr. Okay, akin na yung phone ko at gusto kong pasinungalingan itong Marlica na ito at itong lahat ng mga nag-amplify ng kanyang vlog. Napakadali lang yan Gaganon ka lang ngayon. Punyeta, nasa social media age na tayo. Tanginan yan, dami yung gadget. Ganito lang yan. Hello mga kababayan, ako po si Bonjing, na naaaning, ganyan-ganyan, di ba?
Oh, may nakatingin, akala ko kalaban, akala ko. Sabi yan, ako po si Bonjing, buhay pa po ako, tapos ako po'y tumitibok-tibok pang aking puso, mga ganon ba? Napakadali, ka muna pinagluloko yung taong bayan. Okay? So, ayon sa aking footing judge, dinidelay-delay mo lang. Okay? Na, sooner or later, magre-resign ka na. Kasi yun yung advice ng doktor mo. Diba? Imagine mo, Boying Remulla. Okay? Ipinagpapalit mo yung health mo sa kasamaan na pinapagawa sa'yo ni Lisa at gusto mo naman. Diba? Mamili ka. Buhay mo, ipagpapatuloy mo ang jayupan, ang mga illegalities ninyo, ang mga koleksyon ninyo ni Lisa Smugs at ni Kuti. Pag natsugi ka na, Boying, lahat ng mga kinokolekta ninyo, lahat ng mga panggigipit ninyo sa taong bayan, ng panggigipit, dadali mo yan hanggang hukay. Okay, lahat ng mga kinokolekta ninyo sa mga negosyante, sa pogo, sa mga gambling, sa okada, lahat tayong magkakasabwat, hindi mo mabibitbit ang lahat ng pinakokolekta sa'yo ni Lisa Smugs. Okay? Kaya kung ako sa'yo, habang may panahon pa, spend mo, humingi ka ng kapatawaran sa Diyos. Humingi ka ng kapatawaran sa taong bayan. Kahit na hindi mo na i-vocalize yun. Personal mo na lang. Linisin mo ang natitira mong buhay sa mundong ito. Okay? Isoli mo ang mga perang nakamkam ng pamilya mo, nakamkam mo sa taong bayan, sweldo mo lahat-lahat, at yung mga Intel Fund at mga travel fund ninyo, isoli nyo lahat sa taong bayan yan para mapatawad ka ng Diyos. Kasi hindi mo yan madadala sa hukay. Okay? Yan ang gawin mo. Pinaka-the best. Diba, may mga apo ka. Okay, ako din, may mga lahat naman tayo may pamilya. Humingi ka, ibulong mo sa mga apo mo. Sorry, apo. Kung naging instrumento ako ni Lisa at ni Kuting sa pagwasak ng kinabukasan mo sa darating na panahon. Magbabago na ako dahil bilang na ang oras ko, naka-bypass na ako, nahihirapan na ako, sabi ni doktor, which is statement mo na hindi magandang recovery mo, di ba? Bulong mo sa apo mo, I will change my lifestyle, my evil lifestyle, mga palangga. Oh, yun ang gawin mo. Hindi mo, Boying, madadala sa hukay ang lahat ng kaperahan. Ni 5 wala tayong madadala. Pero kung magbago ka ngayon, maging tapat ka sa Pilipino, tatanggapin pa naman. Pagpatawad tayo, di ba? At least, kung mag-resign ka na at i-enjoy mo ang buhay mo with your family, then, baka mapatawad ka pa namin. Sabi ni Robertson 14, Ate Claire, bilang Justice Secretary siya ay isang alter ego ng presidente. Eh yung presidente nga may problema, tapos yung Justice Secretary sa ospital, ano mangyayari sa Department of Justice? Exactly, palangga, tama ang point mo. Yun na nga eh, sa bagay, manang-mana kay Kuting, si Kuting, di ba, umarte naman na, inaratay siya. Di ba? Siya naman umarte ng inaratay. Remember, nagkubid-kubid ran ang gago? Tapos si Bonjing naman, umaarte na hindi inaratay. Krong-krong talaga mga inayupak. Nakita niyo? Okay, maganda yun Okay, Roy, na bagong lipunan. Roy, ito, i-echo natin to, Roy. Si Boying, umarte na hindi inaratay. Okay? Si Kuting, umarte na inaratay. Di ba? Sarap na magjuntog yung mga jutang jenemes. Right? Hindi niya mapapatawad kay Bantag at Tevez, sabi ni AZ. Yeah. Ayun na nga, at sa kanyang mga kayupan, etchos lang yun palangga. Ikaw naman. Joke-joke lang. Ano na, mag-joke-joke lang palangga. Hindi talaga siya mapapatawad sa mga tao na nirobo niya. Parang lipunan kasi mga kasingutan. Nakita ko yun si Boying. Actually, may picture kami niyan ni Boying Remulla na never ever kong i-post. Pero merong may hawak ng picture, niloloko nga ako eh. Sabi sa akin, may picture kami nung May 9, nung secret counting sila. You know that already. Sabi nitong kachika boom ko na may hawak ng picture, yung kumuha, bina-blackmail ako. Sabi sa akin, Marlika, tignan mo tong picture nyo ni Bonjing. Popost ko na ba?
Sikoloko ka, pag yan pinost mo, ikaw nasusunod na ball jack. But I really don't care kung ma-post yan or hindi. Pero ako lang, as, ayoko madamay sa kajayupan nila, pwede lang, burahin ko na ng bongga-bongga yung picture na yun. Hindi ko pinost yun eh. Pero kung lumabas man yung picture, I really don't care. Diba? Ang dami kong picture kay Kuting, lahat. Pero nanindigan tayo sa tama, mga palangga. So, bad karma is real sa mga politicians, gahaman. Ako naniniwala ako at naniniwala ako na may Diyos na mamamagitan sa ating lahat at ilulubog ang mga hudas, ang mga taksil sa ating bayan. Di ba? Sana sunod-sunod na si Kuting sa daming kasalanan, sabi ni Bahar Angela. Excuse me po, sabi ni Jake, how are you? It's not a joke. Jong. Oh, Michael man naman yun. Kabisado nyo na yung mga terminology natin dito. Laban kasama ang bayan. Happy New Year to all. Thank you palangga. Si Corazon Austero. So, kawawa talaga yung Pinas. So, Boying, gusto mong mapatunayan na fake news kami. Kami nila General Macanas, kami nila Roy ng Bagong Lipunan. Kung fake news kami about sa inaratay ka, damputin mo ng telepono mo. Binibilangan kita. 12 oras ka binibigay ka. Magsalita ka. Pakita mo kung namumula ka o namumuti ka or what. Kasi yung itsura mo, dapat mo nang magpahinga. Magpahinga ka na dahil masyonda bells ka na. At nagkakasakit ka na. So, hindi ka na nagpa-function well sa iyong nagpa-function well sa iyong pagiging evil. Diba? So, binulong sa akin ng kamag-anak mo, Bonjing, na you are, ganyan-ganyan. Kung nasa 50-50 ka kung magre-resign ka or what. So, ako ay advise, mag-resign ka na dong. Mag-resign ka na, walang mangyayari sa pagpupumilit mo. Diba? Pinipressure ka ni Lisa sa inyong mga transaksyon. Pinipressure ka. At niloloko nyo taong bayan. Resign na. Spend mo na yung time mo sa pamilya mo. At spend mo na, isoli mo sa amin yung mga pinagkakamkam ninyo. Lahat ng nakamkam mo sa mga negosyo nyo na naka-attach sa gobyerno, isoli nyo na sa taong bayan. Dahil yung bunganga ko, pupunta ako sa may nagsabi sa akin na para mas powerful daw yung bibig ko, pag-aaralan ko yung mga ora-orasyon. Sayang naman, Boying, yung Okada, padulas, ha, sabi ni Bagong Lipunan. Truly, ayan, dumilim na ang langit. Pinadilim ni Boying, madilim din kasing mukha ng hitad eh. Madilim ang madilim na, malamig pala yun. Alright? Okay, resign sila ni Boying, giatay, gaba, ginabaan na. Gaba is hilaba, okay? Sabi ni Teresita de los Santos. Diba? Ano ba namang kadyutahan yan? Baka di ba matapos yung transaction nun yung ni Lisa Smiles? Hindi naman matatapos yan eh. Okay? Kahit wala ng buhay, nakakapit pa rin, sabi ni Alchi. Ayan, yung ating mga lighting talagang medyo pumapalpak yung langit tayo makisama. Padilim na kasi. You know what, kung anong oras lang dito? Ha? 5:00. Madilim na ang langit. Nurse's order, resign na, sabi ni Teresita. Sure. Nabuhay na tayo lahat, mga ka-team bantag at mga bantag vloggers. Okay, wala silang kabusugan. Si Benji Pugales, watching from LA. Aba, daming mag-comment ng mga hitad. Thank you, mga palangging. So, dapat talaga magsasorry. Hindi ko nabasa yung mga pangalan niya. So, mag-resign ka na. John Rita, how are you, palangging? Bagong bayani ka, sabi ni Palangga. Bagong bayan. Bayani tayo lahat, our road. You know what? Kung ano man yung ginagawa ko, it just so happened na, kumbaga ako lang ang ginamit ni Bathala. Totoo yun. Ginamit ako ni Bathala na magbubunga nga sa mga hitad na ito. Pero kung ano man yung ngayon, yung kinaharap ko, actually mabigat sa akin, but because of you nga, dahil sa atin. Ulit-ulitin ko, kung wala kayo, tangina wala tong laban na to. Diba? Pagtatawanan tayo ng mga kalaban natin,
kung ang sinasabi natin dito ay kasinungalingan. But, mga kababayan, nagiging intense. Nagigain tayo ng traction sa bawat Pilipino dahil nararamdaman nila at lahat ng, sabihin na natin yung iba kong mga sinasabi hindi pa nagaganap, sabihin na natin 95% ng expose ko dito mga palangga ay nagiging balita. Kaya naman gigil sila, di ba? Papadala sila ng tirador dito sa Amerika, magtatanim si Lisa ng kaso, hahanapin ng mga puting ahas, papalitan ni Kuting ang PSG niya. Diba? Naalarma na ngayon. May nakarating na naman sa akin na chika bumbo. Nagwawala na naman sila. Nakarating kay Maharlika kayon! Oh, mga ganyan. Mga ganyan drama nila. Sorry na lang kayo. The more na binababoy nyo ang Pilipino at ang bayan, the more yung mga taong nakapaligid sa inyo ay talagang mag-aaklas, lalabas ang impormasyon para yung agos ng tubig sa falls o sa batis na taharangan mo man, aalpas at aalpas yan. Diba? So, yan ang magaganap sa inyo. Kaya, kayo, ikaw, Kuting, Bonjing, lahat kayo, mga hindot kayo, mga Jinayupak, tamang hinala, tamang praning na kayo. Alam mo, napakadali lang. Alam mo kung anong solusyon? Para hindi kayo ganyan, kuning-kuning. Paraning. Aning. Alam mo anong gawin nyo? Okay? Huwag kayo gumawa ng kababuyan. Huwag kayo magnakaw, huwag kayo mag-collect ng bagbag money, huwag kayo magpanalo sa loto, huwag itigil yung smuggling business nyo, pulboronic nyo, then gagawa kayo ng tama para sa mga Pilipino. Sa pagising nyo sa umaga, ang agenda ninyo para tulungan ang Pilipino, hindi para pahirapan. Walang puting ahas na makakarating kay Maharlika kung gumagawa kayo ng tama sa bawat ahensya. Kaso, putang ina, si Kuting, si Lisa, lahat sa kamag-anak niya, ay nilalagay sa ahensya ng gobyerno at may nakarating pa sa akin, eto, hindi lang ito, matagal na tong issue na to, hindi lang ito sa kampo ni Kuting, kundi lahat ng, I'm not saying lahat ng politiko, majority, may mga ghost employees pa kayo. May bonus, may every month na sweldo na hindi naman nagtatrabaho ng mga kamag-anak ninyo, mga katulong ninyo. Ito, mga palangga, kaibigan ninyo. Matagal na itong issue na to pero walang ginagawa na investigation ang mga senador kasi ang ibang mga senador may mga ghost employees sila. Ibig sabihin, mga palangga, habang kayong mga OFW ay nagpapakahirap sa pagbabanat ng buto, kayong mga construction worker, kayong mga tindero-tindera na nagpapakahirap gumigising ng umaga para kumita ng ng 500 a day para maibsan ng kahirapan, itong mga kamag-anak ng mga senador, ng mga kongresista, ng mga sa bawat ahensya, ng ahensya ng gobyerno, ay sumusweldo ang kanilang mga jubet, ang kanilang mga pinsan, kamag-anak, kaibigan. So kaya talagang ang taong bayan ay parang uubusin talaga nila yung dugo nating lahat. Imagine mo, kwentahin nyo na lang. Let's say for example, monthly. Ipagpalagay mo na lang 15,000. Ilang 15,000? Ilang 15,000 o 20,000 kunyari na sweldo? Sabi mo na 10,000 sa mga ghost employees nila. Yan, Bonjing, alam na alam mo yan. Hindi nagtatrabaho pero sumisweldo. Sana yung mga perang yan, again, para sa livelihood program, sa lahat sa ating mga kababayan. Alam mo, sabi nga, nakakapagod, hindi na magbabago Pilipinas. Pero hindi ako naniniwala na hindi magbabago ang Pilipinas. Darating ang panahon na pag mayroong umupo dyan sa Malacanang na totoong leader, siya niya ako umupo. For the heck lang. Ito sinasabi ko to kahit sa mga kwentuhan, Sabi ko, ako ang, kung ako nakaupo dyan sa Malacanang, ilalive ko lahat. Ito ang ating pondo ngayon. Itong 5 million, 10 million, dadalhin natin kay ganito, kay ganyan na barangay. Ito, ganyan. Hindi ngayon, wala kang nalalaman. Ang sabi ni Kuting, 1 million houses na programa niya. Nasaan na yung 1 million niya? Ang inilagay niya, kawatan na si Akusar.
Mm. Kung ako nandiyan nakaupo, napakadali lang solusyonan. Kahit mga oligarchs na yan, na mga jutang ginimes, kahit sumuporta yan sa akin, liligwakin ko lahat yan. Talo na si Pangulong Duterte. Baka malala pa ako kay Duterte. Yung bunganga ko. Yeah. Na-jump pa rin ko kagad kapag nagnakaw. O, ikaw, tangay na ka, o. Sorry. Meron ka nung balon, ano? Ito lang naman ay mga wishful thinking ko. Kung ako ay nandiyan, magpapahukay ako yung, instead na magpa-renovate si Lisa ng, ano dyan, ng mga nga tambayan ng presidential, ng Malacanang press corps. Okay? Nagtitrain siya ng mga, tinitrain niya yung mga cook, mga chef, okay? Mga dyan sa Malacanang, mga palangga, ay, yeah. Alam mo, gagawin ko, mag-ukay ako dyan. Wishful thinking lang to. Mag-ukay tayo ng bangin. Sa bawat magnakaw, tutulak ko sa bangin. Gusto nyo ba yon? Ubus lahat yung mga yan. Magdideklara ako ng executive order, number 1. Lahat ng magnanakaw, ilalaglag dyan sa hinukay kong bangin sa Malacanang. Sige ko lang kung di mapuno yan. Tulak ko lahat. Diba? Para maubos na. Eh, walang takot ang mga jutang ginemes. Diba lahat nalulusutan nila sa pag-caught in the act, bog. O, diba? Next. Diba? Sunod naman. Secretary of Bangin. Sabi ni, gusto niyo ba yun? Naging secretary ako ng Bangin. O, pag ganyari, si Pinky Romualdez ng DPW, ng DSWD. O, nakita, nag-mark up. Next. Tulak. O, sino pa? Si Romualdez, lahat yan, sasakupin ko lahat. Kaya wag niyo ako papuntahin sa Malacanang, mauubos silang lahat. Right? Nakakaloka. Okay. Sabi ni, baka pwede kahit US citizen ka. Sabi ni Jablike, may mga remedy yan palangga. If they really, I'm interested, why not? Lahat yan may mga remedy yan. Executioner ng magnanakaw. Sabi ni Marion, for sure yung ICC sa atin at pag-uusapan ako ng buong mundo, di ba? At pag yun, for sure tatrabahoin nila ako. Pero bago nila ako natrabaho, nakalubog na silang lahat doon sa ako ang secretary. Dapat maglagay kayo ng maglalagay tayo ng ahensya. Secretary of Bangin. Gatulak lahat. Imagine mo siguro, magiging peaceful ang bayan natin. Lahat kasi matatakot na sila eh. Pag mahal ka, naku, tutulak ka yan. Di ba? Maging peaceful ang Pilipinas. O, si ganito. Punisher ang tawag sa'yo. Sabi ni Lynn, gusto niyo ba yon? Yun yung role ko? Sa bawat magsumbong sa akin na puting ahas, at pag napatunayan ko, merong footprints, merong trail, paper trail, na tinarantado ang kaban ng bayan, okay, ready. O, i-shot na kagad ng bonggang-bongga. Use your magic wand, sabi ni Peaceful. Wala, nasa labas ako ngayon palangga eh. May hinahunting ako ngayon. Hinahunting ko yung mga naghahunting sa akin. Naghahuntingan kami, mga palangga. Kala sila marunong ha. Ay, hinahunting nyo ako, hinahunting ko rin kayo. Anyway, yun na lang muna mga palangga kasi dumidilim ng natin, ang ating studio. So, this is your fair lady Maharlika. So, sa susunod na halalan, iboto niyo ako. Ay, wag na, i-appoint na lang ako, secretary. Diba? Secretary ng Bangin. Para jubos lahat. Anyway, thank you, and Happy New Year, and see you later. Bye-bye. Bonji, gumaming ka na.